itong powers ko. Share ko sa inyo. Close your eyes. 1, 2, 3, go. Ayan, narinig nyo? Hello, Kathleen fans! So ito na nga, napurong kakulitan talaga itong Pilipinas Got Talent, mga kasambras. Itong daming show ng segment ng Pilipinas Got Talent, mga kasambras, ng inyong box office queen. And then, syempre, dinagdagan pa ito ni na Sir Donnie at saka ni Robbie, kung saan ay nag-pull up bar sila, mga kasombreros, na sabi ni Ma'am Catherine ay sando lang ang labanan. Sobrang kulit, no? Sila yung nagbibigay saya at saka tuwa dito sa Pilipinas Got Talent, mga kasombreros. And syempre, itong talent ni Kath na marunong siyang parang yung heartbeat na galing dito sa kanyang larynx or sa voice box, mga kasombreros, ay sobrang kulit din, no? Natatawa ako dito sa kay Melay na excited siya. Tapos yung kay Eugene naman at saka kay Sir FMG, parang walang narinig, parang ganun. Tapos it's a yes na parang ganun. So sabi niya, last na yun guys, no? Sabi ng ganun ni Ma'am Catherine. And ako, na-miss ko tuloy yung kakulitan ng dalawang to ni Sir Alden at saka ni attorney, mga kasombreros. However, yung next item natin, so mamaya na yung pa-block screening ni Pops Alden sa update sa kanya. Yung nagkaroon ng brawl, no? Nagkaroon po ng ruckus. Kasi marami ang nagsisirculate, no, online. So maraming headlines sa tabloids and newspapers po ang pang lumabas or nagsilabasan after ng Star Magic Ball, na kung saan ay si Daniel Padilla, Kylie Charin, parang nagkaroon sila ng muntik na magsuntukan, parang ganoon dahil kay Catherine. So ang anggulo na sinasabi ng mga nakakita ay selos. Tapos yung iba daw ay parang si Kyle Echari yung parang naghamon or nang amok ng parang tinitiis niya kasi nga nakainom na ng alak. O yun talaga, kapag nakainom ng alak ay iba-iba na yung tumatakbo sa isipan ng tao. So parang hindi na talaga siya normal, mga kasombreros. And pati si Sir MJ Felipe ay napa-comment doon sa isang Twitter post ni Alt Inday Badiday sa Twitter po, mga kasombreros. So sabi ng isa dito, nag-comment siya doon, nag-post kasi itong si Alt Inday Badiday ng picture na kung saan nga ay naglalaban or nagsusuntukan sina Ian Veneracion at saka, if I'm not mistaken, ay sa ito, no, sa incognito nila na eksena, mga kasombreros. So napa-comment tuloy ang mga tao, no? Sabi niya dito, may bugbugan ba? Sabi ni Alt Inday Badiday, kinda. So parang muntik na nga po, mga kasombreros. So sabi ni Jonah, isa rin pong fan, kaya pala may isang napapost kagabi ng grabe, sino kaya yan? Totoo, grabe, no? Tapos si Sir MJ Felipe ay napa-comment din, no? Sabi niya, grabe. Tapos actually this was posted April 4 pa. So dumami ang confirmation nung nagsilabasan ito sa mga tabloids, mga kasombreros. And may isa dito na nag-post na sabi nila dapat kasi si Kyle daw yung may mali. Pero nakita natin si Kyle po yung kasama ni Ma'am Catherine. Kasi sobrang clingy na ni Kyle, sobrang touchy na daw niya, no? Kasi lasing na nga siya. So parang tinitis si Sir DJ, parang binabastos si Sir DJ na kung ano magiging reaction ni Daniel Padilla kapag ginaganon niya si Ma'am Catherine, parang sobrang clingy, touchy na niya, parang ganon. So nangyari dito, parang nagkapikampihan sina Richard Gutierrez, tapos si JK Labajo naman, si Juan Carlos Labajo, nagkapikampihan na sila, no? Si Richard Gutierrez, syempre kinampihan niya si parang lumapit siya kay Daniel Padilla. Tapos si JK Labajo naman ay kay Kylie Chari, mga kasombreros. Tapos parang yun natin, parang nagmamadali silang lumabas, no? Kaya po nakita niyo sa video ay nagmamadali silang lumabas. Kasi nga si Piolo Pascual nasa likod, no? Parang sinasaway sila, parang ganun yung istorya, mga kasombreros. So parang kasi dito talaga yung yung pag-alak na talaga talagang pumapaiba na yung tumatakbo sa isipan ng tao. And naguguluhan ako dito kay Kylie Chari kasi hindi daw sila ni Andrea Brillantes. Parang ang daming posts and videos na nakita magkasama sila. Tapos si Andrea Brillantes naman ay may nanliligaw daw sa kanya nung parang sa interview niya, may nanliligaw sa kanya na
non-showbiz na lalaki mga kasubreros. So parang naguguluhan ako kasi sobrang close nila sa mga pictures at saka sa mga videos. Minsan pumupunta pa silang dalawa sa beach mga kasubreros. So pero bahala na kayo dyan. So pero ito na nga, no, sana ay maayos na yung kanilang dusot na ito, and sana someone will speak up sa nangyaring insidente, no, kahit nga sila Piolo Pascual or sino man doon yung naka-witness mga kasubreros. And then ito, no, si Pops Alden ay nagpa-black screening, no, sa Kim Pao. Tapos ang kulit dito kasi sabi ni Ma'am Kim Chiu, after magpabudol fight, tapos black screening na naman, so iba talaga yung support, ganun. So dito mo nakita na si Kim Chiu talagang tsaka si Sir Paolo Avellino, nakita yung friendship nila na malalim kasi sumasama sila sa jogging ni Pops Alden. Tapos si Pops Alden naman may pa-black screening sa My Love Will Make You Disappear. Sabi niya support, sabi ganun. So sobrang humble. And then yan ang parati yung sasabi na hindi siya credit robber, or parang hindi siya credit grabber na inaagaw niya or naangkin niya parati ang credit sa anumang achievements ng Hello Love Again, no? Team effort talaga. So ganun mga kasubreros. So sobrang bait lang talaga ni Pops Alden. And then ito last item natin, spotted din, no, si Sir DJ na kasama si, of course, na close nito si Vice Ganda, kasi nga nagkasama na sila sa mga pelikula dati mga kasubreros. Alright, so naman po sa ating captain items at para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Eager for peace. So opposite no sa ating item mga kasubreros na nagkaroon ng gulo dun sa Star Magic Ball. Pero ito na nga, no, kailangan maging eager tayo mga kasubreros, no? Kailangan nating i-maintain, kailangan tayong maging excited, uhaw sa kapayapaan, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is peace, there is liberty mga kasubreros. Liberty and freedom to do bad? No, but to be happy, but to rejoice in truth, in love, and in humility. So lahat ng good attributes mga kasubreros. Ephesians 4:3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So unity of the Spirit means Spirit of the Lord Jesus Christ. So kung titingnan natin yung Ephesians 4:3, we see a powerful call for unity among believers. So unity, no, nandun yung pagkakabuklod-buklod mga kasubreros sa mga believers. And hindi na tayo lalalayo kasi nga ang parati nating first touch, first base dito mga kasubreros ay ang ating tahanan. Kasi kapag payapa, kapag merong bond, may spirit ni Lord mga kasubreros sa isang tahanan, ay nandito naghahari din po ang love, ang understanding, ang care, ang concern, ang humility, at saka yung pag-uunawaan talaga in general sa bawat isa, no? From the parents to the children or to the sons and daughters and siblings to siblings mga kasubreros. The Apostle Paul, who wrote this letter, is urging us to take the initiative in maintaining unity within the church. So within the family, so we can take that as a family mga kasubreros. So ang verse na ito talaga ay nagtuturo sa atin na nagme-maintain dapat tayo, okay? And more than maintaining ay nag-grow dapat yung ating spirit of unity. And this word unity mga kasubreros and peace, no, ay hindi lamang siya suggestion. It's a necessity. It's a commandment mga kasubreros na dapat po tayo bilang mga anak ng Diyos, no, bilang isang pamilya in general ay dapat ay namumuhay tayo sa kapayapaan in the bond of the Spirit and in the bond of peace. Ang ibig sabihin nito mga kasubreros na maging eager tayo sa pag-maintain ay we have to make every effort, no? Kailangan may gawin tayo. This signifies that maintaining unity is not something we can take lightly. Hindi siya light-hearted o hindi siya isnasa walang bahala natin na okay lang, go lang yan. So it requires intentional action and commitment kasi nga eager. Isa siyang commandment, not just suggestion or advice. Kasi kapag suggestion or advice lang ay pwede mo siyang optional. Pwede mo siyang tanggapin, pwede mo siyang hindi gawin, pwede mo siyang gawin, pwedeng hindi. So this is a command, no? This is a necessity. Pansinin niyo yung bahay kapag walang unity, kapag walang peace mga kasubreros, ay nako po,
may kanya-kanyang sariling desisyon, may kanya-kanyang mundo, may kanya-kanyang ginagawa. Wala silang kumbaga pa, walang care and concern, walang love na mabubuo at madedevelop kapag wala pong unity at saka bond of the Holy Spirit, mga kasambreros, sa atin pong tahanan. And pa yung verse na ito ay napakalinaw na dapat natin intindihin yung mensahe na we have to make every effort. Sometimes may mga misunderstanding sa loob ng tahanan, and as parents, as nakakatanda, kunwari ng mga kuya, mga ate, dapat po tayo yung taga-resolve ng hidwaan or ng misunderstanding sa loob ng tahanan. Kagaya po sa ating YouTube channel na minsan may mga minions talaga dito at saka bashers. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi nga andito kayo. So pero bilang tayo po ang admin, ay tayo po ang good vibes lang tayo dito, no? We seek and pursue peace, mga kasambreros. We should be peacemakers kasi nga kapag peacemaker tayo, that means na naghahari yung pag-ibig at saka pag-unawaan at ang character ni Lord sa atin bilang one big giant family yung mundong ito. So kahit na hindi ko man kayo kilala personally, but I consider this whole world na kapag tayo ay nagkakasalamuha, anong social media platform man yan, Facebook, TikTok, Twitter, ay kapag nakapag-engage ka sa isang tao dyan, sa isang stranger, I consider you as part ng community, mga kasambreros. Alright, sinaman po sa ating Word of God and sa entire vlog po. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our peace, our bond of peace, the Spirit of the living God, Jesus Christ Himself. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you.